Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So, ayun, at tara pag-usapan natin ngayon yung mga extra job na ginagawa natin halos sa araw-araw. So, ngayon i-breakdown natin kung nasa magkano yung kinita natin sa buong linggo gamit yung rideshare, yung Lyft, tsaka yung Uber. Pero yung sa pagdadrive naman natin dito is ginagawa na natin yan siya pagka may mga available na oras tayo galing sa trabaho, lalo pag galing tayo dito sa security. Maliban na lang minsan pag Friday medyo nagtatagal tayo sa biyahe, pero mostly naman pagka Monday, Tuesday, Friday saka Saturday lang yung biyahe natin. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung magkano yung kinita natin sa Lyft sa loob ng isang oras, sa loob ng isang linggo. So, kung makita nyo dyan sa ating nakalagay dyan sa video natin, so, mayroon tayong kinita na 135.64 sa loob ng isang linggo. So, sa isang linggo, bumiyahe nga tayo ng 4 na araw. Pero, syempre, sabi ko nga kanina, pagka may mga available na oras lang tayo pagka galing sa work. So, kung makikita nyo dyan, yung Monday, magkano lang yung kinita natin? Nasa $17. Ayan. Tapos, Tuesday, 21. Friday, 11. Tapos, yun nga, yung Saturday, yun yung isa sa malaki kasi 85. So, sa Friday, meron kasi kaming kwento dyan. Friday, parang saglit lang ako bumiyahe dyan kasi nga, yung pasahero ko, medyo yung may amoy na something, yung mga ginagamit nila na kuwan, pabango. So parang yung sumakay sa akin na pangalawang pasahero dyan, nagreklamo siya kasi nga iba yung kuwan, yung amoy. So umuwi na lang ako diretso. Kaya kung makikita yung mamaya dun sa Uber ko is wala tayong kinita dun kasi nga dalawang pasahero lang tayo dyan nung Friday. Tapos magkalapit pa yung kuwan, yung pick up tsaka drop off niya. So ganyan lang yung binayad sa atin ni Lyft, $11 lang. Pero goods na yan, 'di ba, sa Friday. Say saglit lang kasi ang kagandahan kasi noon pagka galing ko sa trabaho, yung nakuha kong pasahero papunta rin sa malapit sa lugar namin. Tapos nung na-drop off ko, ganoon din, malapit lang din doon din sa halos area. So pagkatapos noon, umuwi na ako sa bahay. So yan yung kinita natin sa Lyft. Yan, sa isang linggo. Yan, pero yung ginagawa naman natin sa pag-drive, sabi ko nga, pinagsasabay ko yung Lyft tsaka Uber. So, sa Uber tsaka sa Lyft, parehas lang sila ng araw ng biyahe ko. Then, yun nga, makikita nyo dyan kung anong araw yung malaki yung kitaan. So, awa ng Panginoon, kumikita naman tayo ng malaki pagdating ng Saturday. So, pag Sunday kasi hindi na ako bumabiyahe. Kasi nga, minsan yung tinatamaan ako ng pagiging tamad. Tapos, yun nga, Sunday din yan, dapat family time, di ba? So, ayun nga, yun yung kuha namin sa linggo. Tapos yung Wednesday, Thursday, hindi talaga ako bumabiyahe yan kasi pag babiyahe ako, papasok pa ako ng madaling araw eh. So ako na yung mahirapan, mapupuwet na tayo doon. Kaya ganon yung kon natin. So ayun nga, kinita natin sa Lyft is 135.64, diba? Goods na yan. And then doon naman tayo sa Uber. So sa Uber naman, hindi ko may papakita sa inyo kung nasa magkano yung kinita natin sa per day ng Monday at saka ng Tuesday. So gaya nga nung sinabi ko sa inyo kanina, Friday bumiyahe din ako niyan, pero makikita nyo wala tayong earnings kasi nga yung kanina sinabi ko. Pero sa Saturday naman na biyahe natin is kumita tayo dyan ng parang 88 point something din, diba, laki. So yun nga, sabi ko kanina, kung pagsasamahin natin yung kinita natin sa Friday, sa Saturday night na biyahe natin is umabot pa rin siya ng mahigit 160, 170 ba yan in dollars pagka Uber tsaka Lyft.
So ang total na kinita natin sa isang linggo gamit yung overrides natin is 140. Yan. So mayroon tayong 140 sa Uber at mayroon din tayong 135 sa Lyft. So ang total na kinita natin sa loob ng isang linggo is 270 plus $271. Yan, gamit lamang yan yung extra na oras natin. Yan. But sabi ko nga, pag Sabado talaga medyo mas matagal tayo bumabiyahe kasi nga wala tayong trabaho pagka linggo. So minsan yung nung kumakita niyo dyan sa Sabado na yan, medyo tumagal ako yan sa kalsada. Pero doon tayo sa Seattle na area kasi mas marami doon eh. Mas marami yung mga nagbo-book doon kasi nga gimmick time, Friday night, Saturday night. So hindi ko pa natatry yung linggo. Pagkasakali next time matry natin para makita rin natin kung magkano ba yung pwede natin kitain pagkasagad 7 days na bakanting oras natin kasi di ba? Ito na yung pangatlong trabaho natin sa buong linggo eh, ang pagdadrive. Pero sabi ko nga sa inyo, yung ganitong trabaho naman is nakaka-enjoy naman siya para sa akin, di ba? Kahit pa sabihin natin na hindi siya ganun katagal yung biyahe natin sa araw-araw, pero masaya pa rin siya. Extra, di ba? Eh, ganoon naman tayo mga Pilipino pag nasa ibang bansa eh. Huwag ka lang maging negatibo. Kailangan natin dito kumayod ng kumayod habang kalakasan pa. Dito naman kasi importante talaga na may trabaho ka. Importante na meron tayong kinikita kahit pa paano pagka may mga pakating oras natin. Pero syempre wag din naman natin kalimutan na magpahinga. Kaya nga pagka linggo madalas talaga bahay lang or mag-grocery. Yan, iikot kung saan, saglit lang. Pero yung buong linggo naman talaga namin is sa bahay lang madalas. Kasi nakakatamad din naman na sige labas dito, lalo pagka yung panahon dito is taglamig, mga ganon. Yan, tinatamad kami lumabas. Maliban na lang ngayon summer, medyo maganda. Pero ngayong araw pangit yung panahon namin ngayong araw. Makulimlim. Tapos medyo lumalamig. Pero baka lang bukas parang babalik ulit sa init. So ayun guys, yung mga gusto ko lang i-share sa inyo pagka lalo na yung mga, sabi ko nga, yung gusto mag-drive pagdating dito sa US. Kahit sa state pwede nyo gawing extra to. Kasi ang alam ko maraming mas malaki pa yung mga bayaran, di kaya yung mga tips sa ibang state. Kasi dito minsan talaga yung nagpapalaki ng mga bayad natin dito sa pagka-drive is yung tip. Tsaka minsan may mga promo pagka sabi nila pagka pick up ka sa ganitong oras, yan, makakatanggap ka ng extra $1, $2, diba? So masaya, nakaka-enjoy na kahit pa paano kumikita tayo sa onting oras na mayroon tayo, bakanting oras natin, diba? Kaysa naman sa wala. Tsaka dito sabi ko nga, masarap yung lagi kang may extra trabaho. Huwag mo isipin yung pagod. Yung pagod, andyan lang yan. Yung puyat, andyan lang yan. Normal na sa buhay natin yan. Tulog lang natin, charot. Pero ako tinatamad din talaga ako madalas. Lalo pagka yung sinumpong ako ng katamaran, halos ayaw ko rin sana bumangon ng madaling araw. Kaso yun nga, iisipin mo yung monthly na babayaran natin sa pagtira dito sa ibang bansa. Kasi hindi naman lahat libre, lahat bayad. Mahal pa yung cost of living, sabi ko nga, diba? So ayun guys, yung mga extrang tips ba yun na pwede kong i-share sa inyo. Kung gusto nyo talaga to na maging
permanent yung gagawin, weekly, araw-araw, pwede rin siya. Pwede nyo siyang gawin. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, hindi to pare-parehas yung kikitain mo sa araw-araw. Hindi to pare-parehas yung kikitain mo sa isang linggo. Minsan, baka mas malaki, or minsan, baka mas maliit. Eh, ganoon naman talaga yung pagmamaneho eh. Hindi natin masasabi yung pwedeng kitain. Hindi natin pwede sabihin na bukas, sigurado kikita ko ng 200, 300. Hindi natin pwede masabi yan. Kasi, dito sa lugar namin, sobrang dami nung mga kagaya ko na pumapasada. Ang dami. Pero, yun nga yung maganda, kahit pa sabihin natin marami, at least kahit pa paano, kung titingnan nyo naman yung earnings natin, di ba? At least kumikita pa rin tayo. Laking bagay na yan. Pero yung 270 plus na yan, wala pa yung tax yan ata. Kasi magpapasa pa tayo ng mga tax next year. Ewan ko magkano babayar natin dyan. Pero okay na, no? Kisa wala, diba? Sabi nga nila, mas maganda yung meron kaysa wala, diba? Mas maganda yung napapagod ka kahit pa paano mayroon kang kinikita, diba? Yung mga sinasabi nila na talagang may katotohanan naman eh. Di baling puyat, diba? Basta magkaroon lang ng pang extra, pang tulong sa gastusin natin sa pang araw-araw na pamumuhay natin sa mundo. Charot! Diba? Pero sa totoo lang, dito sa ibang bansa, kahit saan naman eh, siguro, ang kailangan lang natin dito is tiyaga, yan, pag-unawa, pagtitiis. Kasi pag dito na, hindi ka na pwedeng tumakbo kahit saan-saan, nahihingi lang ng kung ano-ano, diba? Dito talaga kailangan mo tumayo sa sarili mo, hindi yung aasa ka sa iba. Kailangan mo magsumikap dito. Buhay dito sa ibang bansa challenging. Yan, yung masabi ko sa inyo. Huwag lang kayo magnegatibo. Huwag kayong makinig sa mga sinasabi ng iba na ganito ganyan. Kasi yung pakikinggan nyo yun, wala. Sinasabi ko sa inyo, magbabago yung takbo ng isip niyo pagka pinapanood niyo yung mga yung mga video na negative, tapos pinapakinggan niyo yung negative na sinasabi ng iba na mga nasa kagaya sa akin, sabi ko na lang nasa US. Yan, pag pakikinggan niyo yung mga negative na magbabago yung mindset niyo, marami na kayong magiging negative na iniisip na ay baka ganito, baka kanyan. Diba? Basta lahat naman ng bagay na nangyayari sa buhay natin, may mga purpose yan. Yung lahat ng plan natin sa buhay, may purpose yan. Kahit pa sabihin natin na gusto natin pumunta ng ibang bansa, kung gustong gusto talaga natin, kaya naman natin pumunta. Pero pagka hindi tayo pinagbigyan, diba? Sabi nga nila, kahit gaano pa kaganda yung plano mo, mas maganda pa rin yung plano ng Panginoon para sa'yo. So, ayun guys, tara! Uwi na ako, dito na ako sa parking. Kailangan ko na rin magpahinga. Kita-kits na lang ulit tayo sa next video. Good night! Bye-bye!